pinag-usapan kung how to yung media relations dealings natin. So, but we will have to do that the whole day today because tomorrow, dadating na po yung labi. Opo. Nawala po Secretary Reyes sa gitna ng kontrobersya. Paano ito tinitingnan ng pamunuan ng AFP? On a positive note ba? On a positive note, nakikita natin na si positive note, hindi pa natin actually masabi kung ano yung positive note dito. But certainly, yung negative is every loss of life of any single personnel of the armed forces is something big for us. Much more so, losing the life of a former chief of staff in the SND. Kaya talagang masakit po ito sa amin. But, the armed forces has a job to do. And immediately we have to move on because there are things and missions on hand that we have to perform. Okay. Yung paglagak po sa libingan ng bayani, magiging desisyon din po ng pamilya po yun, General. Pero meron na hubang alok din sa AFP? Opo. Kahapon po pinag-usapan natin to. Oo. Lamang hindi ko pa alam talaga yung final decision nila as to pumayag na sila sa lahat nitong details na to. We will know by today. Okay. Ito pong present namin o yung nasabi ko po o yung present nyo din to, subject to changes pa po to. As soon as we find out the final program, we will inform everybody. Okay. General, salamat po. Good morning. Good morning, sir. Brigadier General Jose Mabanta, ang tagapagsalita po ng AFP. Panukalang gawing closed door na lamang ang susunod na hearing ng Senado ukol sa umano'y katiwalian sa AFP na buhay sa gitna ng ginawang pandidikdik ng mga senador kay dating Chief of Staff Angelo Reyes. Ano kaya ang masasabi dyan ng mga senador? Narito ang report ni Ruth Cabal. Sa pagkamatay ni Secretary Angelo Reyes, sinasabing sinama na rin niya sa hukay ang kanyang nalalaman kung meron man tungkol sa umano'y katiwalian sa AFP. Ayon kay Senator Miriam Defensor Santiago, dahil subakabilang buhay na, nawala na rin ang anumang pananagutang sibil at kriminal ni Reyes, ngunit hindi raw ng kanyang pamilya. Suwestyon ng senadora, habulin ng pamilya ni Reyes kung mapatunayang nakinabang sila sa yaman o ari-ari ang nakuha ng dating general sa illegal na paraan kung meron man. Yes, it may not be at this hearing, it may be at some other proceeding, may be judicial in nature or prosecutorial in nature. The remedy there is to call for the family to produce documents that will justify their ownership. Pero ang ilang senador hindi kumbinsidong idamay ang pamilya ng dating general sa investigasyon sa katiwalian sa AFP. Senator Miriam has her own opinion. Well, kung ako, hindi na siguro. Unless there is a very clear and strong and contradicted evidence that the family of Angie had anything to do, then I'll probably put my foot down and say no. Do not bring in the family. Ang asawa naman ni Lieutenant General Jacinto Licot, inimbitahan na ng Blue Ribbon Committee sa susunod na Biyernes ang pagpapatuloy ng pagdinig. Binasura ng Senado ang panukalang gawing closed-door executive sessions ang mga susunod na hearing tungkol sa katiwalian sa AFP. Nabuhay ang panawagang ito sa gitna ng patuloy na batikos sa naging asta ng ilang senador nang sumalang bilang resource person si dating Secretary Angelo Reyes. Sabi ni Enrile, mag-executive session lang daw sila kung kailangan talagang pigain ang isang testigo tungkol sa mga sensitibong issue o kung may kinalaman sa national security. It's better that the people will know. Let's be civil about the whole affair. You know, you can ask questions, you can exercise your right of cross-examination, but you have to be very circumspect in the words that you use. Hindi lang minsang pinuna ang mga senador sa paraan ng panggigisa sa kanilang mga iniimbitahang resource person. Kaya naman ang ilang kongresista, pinaalalahanan ng kanilang mga kapwa mambabatas. Kadalasan daw kasing nakakalimot ang ilan na ang investigasyon ay in aid of legislation at hindi in aid of prosecution. I think investigations are important only if it is undertaken
not to assassinate characters, not to pursue an agenda of vengeance. The lawmakers should be careful in dragging some names. And especially if this is the kind of investigation where names of some personalities are dragged, this should be done in the executive session. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Mga miyembro ba ng bolt cutter gang nanloob ng isang bodega ng tela sa Maynila? School bus at truck nagsalpukan sa Mississippi sa Amerika, 3 ang patay. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Pumugot ng isang malamig, buksan at lagukin ang pulang kapanapanabik. Ibang klaseng lakas at sarap.